Morning, morning. Morning, guys. So, di po na ako sa malamig na umaga. Pero, kailangan ko kasi mag-live, guys, no? I-live ko yung mensahe, guys. Kalungkot isipin na nangyayari sa Pilipinas. Kagabi, bago ako matulog, nanood muna ako ng mga video sa page. Tapos may napanood akong video, guys, na nasa security retreat daw ang Senado. Sabi daw ni Matibag ng NBI. So, kalungkot ba na paano natapat ba na nagkataon kong baga na may Senate hearing sa Blue Ribbon Committee nila ni President Alan Cayetano na investigasyon at maraming inibitahan ng mga panauhin bilang mga witness. So, kaya nagpasya ako bago matulog. Nagtanong ako sa Diyos kung ano ba ang totoo at anong meron sa mga balita na yan. Kasi, bakit magkakataon na ano ba? So, yun. Nung nakatulog ako, sa tabi ko si Jesus Christ, ang sabi niya na dalhin mo ito. Punta ka sa Senado. Sabi niya. At dalhin mo ito. Yung RC, ano yan? RSPCA. So, yung RSPCA, guys, nandiyan ang meaning nilagay ko. Ano yan parang ano ba yung meaning nun? Royal Society for the Prevention of Cruelty Animal. Parang gano'n. So, yun yung meaning nun. So, ayun, nagbago yung senaryo. Tapos, nandoon ako sa hagdanan ng Senado. Tapos, nakatingin ako sa paligid. Nakita ko yung maraming tao na sa paligid. Tapos, dito sa likod ko may mga tao. At dito sa kabilang side, mayroong mga tao din na nakasuot ng mga itim na damit. At pagtingin ko sa harap ko, may nakita akong brief o di ko mawari kung brief, panty o alanganing brief, alanganing panty ba, nakasampay. Kaya nagtanong ako kung ano yun. Sa palingon ako sa tabi ko, nandun pala si Jesus, sabi niya, tibak daw yun, nilakson. Sabi, timing naman na dumaan si Lacson, lumabas si Lacson, mabilis siyang umakyat sa hagdan at pumunta doon sa mga maitim, mga tao ba na may nakaitim, babae, lalaki, ganun. Doon siya humalo. Sa bilis ng akyat niya, dahil sinabi ng Diyos kay Lacson yung tibak, sabi niya. Sinigawan ko si Lacson. Sabi ko, Lacson, tibak mo ba to? Inamin naman ni Lacson, ang sabi niya. Oo, akin yan, pero brief yan. Sabi ni Jesus na, sabihin mo sa kanya kung tibak yan, bakit walang pagsalo sa buto? Yun na words na binanggit.
Yun din yung sinigaw ko kay Lacson. Tapos tumingin si Lacson sa akin, parang nahiya ba. Tapos, actually, mayroon na doon, hindi ko isinulat yung mahilap imustra ba yung hinawakan ko yung bumaba ako sa hagdan at kinuha ko yung brief na o tibak. Tapos ginagayway ko pa, ang sabi ko pa. Pero nag-action ako ng yung bakla-baklaan ba. Ang sabi ko, Lacson, may ba sa akin na to? Ganun ba? Pero ginagayway-gayway ko ganun. So yun yung hindi ko sinulat yung guys. Tapos, ayun, tingin sa akin si Lacson, nag-iba yung muka. Tapos, ayun nagising ako. So kung babasahin ko yung guys, na yung tanong ko nga kung anong masabi ng Diyos tungkol dyan sa sinasabi nila si Matibag na may security threat. Kung babasahin ko yung guys, kung may security threat doon sa Senado, sila yun guys, sila yung nagplano o anong gusto nilang gawin sa Senado. Kung sinabi ng Diyos yun, silang security threat. Sila mismong gumawa ba? Sila mismong gagawa. Kung napansin yung nakasuot ng itim, sila yung sa panig ng kasamaan. Ang dito sa likod ko, na nagsuot na ng mga damit na normal, sila yung nasa kabutihan. Doon sa mensahe. So, dahil sila yung nasa panig ng kasamaan, sila yung nagsabing may security threat, kinukondisyon nila ba ang utak ng tao na may manggulo, pwede lang gawin na isarado ang Senado ngayon kasi may security threat nga or i-lockdown nila. Kasi nga, para hindi matuloy ang Blue Ribbon hearing or walang makapasok na witness. Kasi may mga witness nga na darating na bagong witness. So, strategy nila yung guys para hindi makapasok or hindi matuloy ang Senate hearing sa Blue Ribbon Committee hearing. Para hindi matuloy. Kasi nga guys, natatakot sila na ano pang maibunyag ng mga witness, yung magtestigo. Kasi nga guys, sila naman talaga ang makikita naman talaga natin na organized na korupsyon ang mga ginawa na yan. Kaya nga, nagsama-sama yung mga itim ng damit, yung nagsama-sama sila. Tingnan nyo naman ang mga binabanggit ang mga ex-marine na mga nahatira ng pera, bag o malita man, nagsama-sama sila, di ba? Tignan mo si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, nabanggit yan, na nagmalita si Erwin. Natural, ipilit nilang itanggihan. Walang aamin talaga yan. Pero, mas pinaniwalaan ko ang ex-marine at talong may sinabi ng Diyos na 1,000% na totoo ang sinabi ng mga Marines. Ngayon, si Rapi Tulfo, hindi man binanggit, hindi ko alam kung nabanggit ba yan, pero dahil nasa panig siya ng mga itim, makadiliman, maaari hindi siya nakatanggap. At ngayon, kung hindi man siya, yung anak niya nga, magkano yun? 7 billion ba yung insertion ng anak niya na wala namang mga project na nagawa doon sa anak niya. So, siyempre, talagang papanig sila doon kay bang nang-imbestigahan yan, talagang damay-damay na sila. So, yun yung nangyari guys na nagtulong-tulong itong mga kampo ng kadiliman, kampo ng kadiliman na talaga tao ko yan kasi mga itim sila. So, sila ni Soto, sila ni Lacson, sila Subiri, sila si
lahat ng kasama dyan sa minority na nagtulong-tulong sila kung paano nila sirain ang ginawa na investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So, nagsama-sama sila. So, saan ngayon ang panig ng presidente? Doon sa kanila, di ba? So, ngayon, kasama sa mga tinuturo, doon mula pa lang sa umpisa, tinuturo ng mga diskaya at mga engineer o ibang kontraktor, si Marcos ang nasa likod. Kasi, ang tinuturo, si Saldico, si dating Speaker Romualdez, sinong nasa likod nila sa taas, di ba si Marcos? Sino nag-aproba ng budget o insertion mga kung ano-ano man dyan tungkol sa pera? Di si Marcos. So, tugma lahat yung guys, pag tagpi-tagpi natin, tugma talaga. So, sino ngayon na nasa likod ng nagkaroon ng dalawang Senate President, di ba si Marcos ang nagpaagaw dyan sa na magkaroon ng si Gatchalian maging president. Doon pa lang makikita natin na nagkapi-kampi talaga sila. Ngayon, bakit malalakas ang loob nilang matulpo na magsalita? Ang sabi, mga Marines, mga kargador, di ba? Senador ka, tapos yung mga Marines na yan, alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho nila doon sa gubat na nakipaglaban yan, buhay ang sa kanila. Tapos sasabihin mo ng kargador, di ba? Samantalang ikaw tulpo, mga announcer lang kayo o mga media lang kayo. Tapos sasabihin niyo yan, di man ninyo nirespeto, wala kayong mga delikadisa. Pinaswinduha kayo ng tambayan, minuto kayo dahil sa ginawa ninyo akala ng tao ay matitinong mga tao kayo. Pero pag nakaasta kayo, ang sisigaan ninyo. Bakit nyo, yan? Bakit ninyo nagawa yan? Kasi mayroong mga taong nasa likod ninyo. Di ba? Mayroong mga padrino kayo sa likod. Tapos sasabihin mo, kahit anong padrino ni Ruben Padilla, hindi ako natatakot. Di ba? Ang yayabang ninyo. Ngayon, dahil madigan kayo, may mga baril kayo, o ano man ang mga posisyon ninyo. Ngayon, bakit nyo na lakas ang loob ninyo? Kasi, alam ninyo na kayo sa administrasyon, alam ninyo na ang panig ng NBI, ang panig ng mga DLG, mga kapulisan o mga military, nasa panig ninyo kasi nasa administrasyon kayo. Pero yung mensahe na to, yung na sinasabi na kayo ang nasa likod na ng security threat, yung panig ninyo ang may nagplano na gagawin para lang mahadlangan ang mga pumapasok na mga testigo, bagong testigo, or maaari ding ipadlak ninyo ang Senado para hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee na mag-imbestiga. Ang maraming na hindi yung gagawin ninyo lahat para lang hindi matuloy kasi pag napangalan na nga kayo lahat Ngayon, pag may dagdag testigo at may mga patunay pa, yung pag sinabi ninyo na nag-imbestiga kayo, ang nagyayabang pa kayo doon sa Senate hearing ninyo na investigahan ang mga Marines tapos hindi dumating kasi pinalabas nyo na natakot na hindi natakot na kung ano yung mga itatanong nyo at di masagot. Tapos biglang dumating, pinahinto ninyo yung investigasyon ninyo at nag-usap-usap kayo nga nung dumating ang mga Marines, di ba? Nagulat kayo na-surprise kayo na dumating. Doon pa lang makikita natin na natakot kayo dahil talagang totoo sila. Ngayon, ang ipinalabas niyo hindi na meeting kung konsultasyon na lang daw, di ba? Doon kung kahit naman hindi nakapag-aral yung tao, alam kung ano yung mga ginawa ninyo. So, matatawa ko talaga na kayo yung nasa panig ng kadiliman na yung sinasabi ng Diyos na noon pa, na ipaghiwalay niya ang mabuti at masama. O di ba? Yung nasa likuran ko, ibig sabihin, sa panig ng Diyos yun, na kabutihan,
At itong mga nakaitim na kayo, nandun si Lacson, na sinabihan ng Diyos na bakla. Di ba? Yung tanong ko na ano bang meron dito, ang sinasabi ng Diyos dyan sila ni bakla na Lacson. Binasabihan ng bakla ni si Lacson. Na yung kasamahan nila ni Lacson na bakla. O, di ba? Na yun ang nasa likod ng mga planong magkaroon ng security threat sa Senado. Dahil gagawin nila lahat para lang hindi matuloy ang investigasyon dahil alam talaga nila na delikado sila. Ngayon, yung sabi ko na itong RCCPA, yung sabi nga RSPCA, yun yung sinasabi na rescue, ibig sabihin, yung ang Diyos magbigay ng gabay doon sa mga taong nasa panig ng kabutihan. At sinasabi nga niya, rescue, katulong yung mga pangaral ko na ipinaabot ko sa nakakarami sa mga tao tulad nung sinasabi ko sa mensahe ng Diyos na ang sabi niya na suportahan ninyo ang sa panig ng kabutihan sa kanila ni Cayetano na huwag niyong hayaan na malusaw o mawala ang demokrasya sa Pilipinas. Dahil sabi nga niya na wala nang ang tao malapitan. Walang ibang gagawa na managot ang nasa likod ng organisadong korupsyon sa Pilipinas, sa flood control. So, ang sabi ng Diyos, walang ibang gagawin kung hindi ang mga magsama-sama mga tao na suportahan ang mga taong nasa nakikibaka na matundukan ang ang korupsyon na yan at panagutin at parusahan ang dapat parusahan. So, yun yung naitanong ko din sa Diyos kung ang death penalty ba kasalanan. Ang sinabi niya, hindi rin kasalanan kasi yung nasabi ko, may bata sa kung ang Diyos may bata sa Kanya na ang nagkasala na hindi nagkaroon ng pagbabago sa paniniwala na mayroong impyerno inilaan niya pagdating sa kabilang buhay. So, yun din yung sagot, katanungan ko sa Kanya na kung ang death penalty ba kasalanan kasi wala namang kaibahan yun sa batas ng lupa. So, yun yung sinagot niya na tama yung pasya ko na kung sino yung mga nagkasala na mabigat ang kasalanan tulad ng kurap o ano-ano pa yung mga sinabi ko noon na dapat magkaroon ng batas ng death penalty. Dahil yun wala ibang paraan kung hindi yung death penalty lang para matuldukan ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil pag nangyari yun at may masapulan, tulad yan, maglagay sila ng batas na mula ng 2022, masakop sa batas na yung death penalty. So, sino yung hindi pa nakahatulan ng guilty, kasama siya doon mula ng 2022 hanggang sa kasalukuyan. Di ba? So, yung mga kurap na nakasuhan noon sa 2022, malas kayo kung nakasuhan na kayo at di pa kayo nahatulan. At pag napatunayan, kasama kayo sa death penalty. At sigurado itong sa panahon na to, 2025-26 o sa panahon ni Marcos, maraming mabita, death penalty. So, ipatupad talaga yan, dapat. Ngayon, pag napatupad yan, hindi ako maniwalang hindi mawala ang korupsyon sa Pilipinas. 100% ako. Kaya, yung sa panahon ng eleksyon at matuloy ang eleksyon at magkaroon ng panibagong administrasyon at yun ipatupad nila yung death penalty ay sigurado ako mawala ang korupsyon sa Pilipinas. Pero dadaan sa butas ng karayom dahil kung ang congressman na rin nandyan at sila ang nakaupo, manalo, hindi talaga sila papayag na magkaroon ng death penalty dahil sila din ang makinabang sa death penalty.
So, talagang tutulan nila yan. So, kayo mga botante, dapat tanggalin lahat ng mga congressman na alam ninyong mga ang mga magnanakaw, siguro naman, makialam na niyo kung sino yun. Kung kayo lang isip lang kayo ng tama, ang iboboto niyo congressman, yung mga na dyan na nakaupo, si ilan lang naman yan, si Libiste, si Barsaga, o sino pa yung hindi nasali sa balita o sa bag na corruption, sa mga pira, mga kickback, maaaring yung iboto yun kung tatakbo sila. Pero check, guys, hindi tatakbo yun mga yun. Basta may penalty. Hindi na tatakbo yun. Pero kung tatakbo man sila, dapat magboto kayo, dapat iboto talaga ninyo yung alam ninyo na wala silang corruption. Basta ako, malinaw na yan, si Libiste at si Camarsaga, papasok talaga yan. So, ang daming kailangan congressman. So, kayo mga botante, mag-isip kayo kasi kaya nga nasadlak sa nalubog sa kasamaan ng Pilipinas dahil sa mga boto ninyo na binibinta ninyo. Tapos na yun, lahat na nakikinabang sa ginawa ng mga senador at mga congressman, kung ano ang mga pinaggagawa nila na panglibat sa pera na problema pera ninyo na problema ng lahat dahil sa ginagawa nila. Dahil yun nga ang bunga ng mga buto ninyo na pinagpalit ninyo sa kapiranggot na pera na makinabangan lang yun ng ilang araw, isang linggo ba. Tapos ito ngayon, hindi lang ninyo pinabayaan ang kinabukasan ng mga anak ninyo, mga apo ninyo. Kayo mismo ang tulak sa kanila na maghirap ang Pilipinas. Sa kayo ang nagtulak na manggurap ang mga taong ito. Kasi kurap na talaga sila. Di ba? So, ito yung mensahe ng Diyos na pagsama-sama ang lahat ng Pilipina, magsama-sama kayo talaga na suportahan ang bakibaka nila ni Cayetano Marcolita, Robin Padilla at sino-sino pang nasa sa panig nila. Dahil ito talaga ang malinaw na sinasabi ng Diyos na ipaghiwalay ko mabuti at masama. So, ang masama ngayon, nagsama-sama silang lahat. So, hangad ko na matuloy ang ngayon sa Senado. Kasi ngayon yung sinabi nila na may Blue Ribbon hearing at kung mayroon mangyaring threat security, malinaw sinabi ng Diyos na walang ibang gumawa kung sila lang. Strategy nila yan, plano nila yan para either hindi na makapasok ang mga witness or ipadlak ng Senado para walang magawang mangyaring hearing. Dahil alam nila na ang tumbok niyan lahat sila sa kanila mapunta. Magkamping-kamping nga, masama-sama. So yun guys, nakakalungkot lang isipin pero ang mahalaga sa akin na naibunyag ang tinatago ni Lacson na bakla pala talaga na si Lacson. Malinaw doon na sinabi ng Diyos na yung tibak na yun kay Lacson daw yun. Kaya pagdaan ni Lacson, timing naman, dumaan, pabilis siyang umakyat doon, humalo siya sa mga taong nakaitim. Sigawan ko siya, Lacson, sa'yo ba tong tibak? Sabi niya, akin yan, pero hindi yan tibak. Brief yan. Sabi ni Jesus, sabihin mo, kung brief yan, nasaan ang pansalo ng buto niya? O, di ba, Lacson? Wala ka na, Lacson. Wala kang maitago. Talagang, naniwala ako sa mensahe ng Diyos. Sabi ng Diyos yan, ang baklang Lacson ang nasa likod ng sinasabi nilang, may security threat sa Senado. So, ito yun, mga guys. Ako, niwala talaga ako dyan. Kung ano yung lumabas sa mensahe ng Diyos, naniwala ako. Tingnan nyo yung mensahe ng Diyos tungkol sa mga lindol. Di ba? Accurate yan. Tumpak na lahat yan. Oh.
So, yun nga guys. Sabi natin, ang Diyos hindi nagbibigay ng ikakasama ng tao, pero ang Diyos marunong magpabaya. Ano man yun? Pabayaan ka ng Diyos dahil sa kasamaan ninyo. So, yun lang guys. Magandang umaga sa lahat kasi papasok pa ako. So, God bless sa inyo lahat at i-share ninyo para makarating sa mga naukulan. At hangad ko na yung mga demonyong mga senador na yan, maiisip nila na tunay na may impyerno sa kabilang buhay ng tao. So, God bless us all.